Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God, Everyday. Halina po't sabay nating buksan ang ating mga puso sa salita ng Diyos. Kapatid, may mga panahon talaga na kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng support, kailangan natin ng panalangin. At alam nyo, wala naman pong masama roon. Kasi nga po, lahat tayo may panahon ng pangangailangan. Pero may isang tanong na kailangan nating harapin. Paano kung lagi na lang tayo ang tumatanggap? Kung ang unang tanong natin ay, ano ang matatanggap ko? Sa halip na, paano ako makakatulong? Baka kailangan nating mag-heart check. Again, lilinawin ko po ha, hindi masamang tumanggap. Ang problema ay kapag nasanay tayong tumanggap, pero hindi naman tayo natutong mag-ambag. Kasi po may pagkakaiba ang healthy dependence at selfishness. Ang healthy dependence ay marunong tumanggap ng may pasasalamat at kapag may kakayahan na, marunong ding magbalik o magbigay. Pero ang selfishness naman, laging tumatanggap pero bihirang magbigay. Kapag ganito ang puso, umiikot ang buhay sa sariling pangangailangan at sariling comfort na lamang. Unti-unting nagiging, ano ba ang mapapala ko? At nawawala ang, paano ako magiging pagpapala? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Book of Acts in chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Hindi niya sinabi na masama ang tumanggap, pero ipinapaalala niya na may kakaibang kagalakan sa pagbibigay. Bakit po? Because God's blessings were never meant to stop with us. They were meant to flow through us. Isipin natin si Jesus. Siya ang may karapatang paglingkuran ng lahat. Amen? Pero, pinili niyang maglingkod. Pinakain niya ang mga nagugutom. Inabot niya ang mga taong itinataboy ng iba. Hinugasan pa nga niya ang paa ng kanyang mga alagad. At, higit sa lahat, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Hindi siya nabuhay para tumanggap. Nabuhay siya para magbigay. At kapag naunawaan natin kung gaano karami ang natanggap natin mula sa Diyos, nagbabago rin ang tanong natin. Hindi na lang, ano ang makukuha ko? Kundi, ano ang maaari kong ibigay? Hindi ibig sabihin na kailangan natin laging magbigay kahit wala na tayong maibibigay. May panahon para tumanggap, sabi nga natin. May panahon para magpahinga. Pero kapag binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong bumangon, makatulong, bakit hindi tayo maging pagpapala? Dahil service is not losing something. It is sharing what God has first given to us. Kaya tanungin natin ang sarili natin. Mas madalas ba akong tumanggap kaysa magbigay? Kapag may pangangailangan ng iba, iniisip ko ba kung paano ako makakatulong? At may biyaya ba akong tinatanggap mula sa Diyos na maaari kong ibahagi sa iba? Ayan. Heart check po tayo. Kapatid, baka hindi naman kailangan ng malaking bagay. Baka naman oras lang, baka naman pakikinig lang, baka encouragement, baka simpleng pagtulong. Ang mahalaga, willing ba ang puso natin na mag-share, magbigay? Tandaan po natin, we are blessed to become a blessing. Amen po ba? Kaya for our heart prescription, ngayong araw, huwag nating hintayin ang malaking opportunity. Maghanap ng isang simpleng paraan para maglingkod. Like,
mag-share ka ng oras, magbigay ng encouragement, magbigay tulong, at gawin natin ito without expecting anything in return. Pagkatapos, magpasalamat tayo sa Diyos. Lord, salamat dahil ginawa mo akong daluyan ng iyong pagpapala. Amen po ba? Kung amen, sige po, manalangin tayo. Lord, salamat sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa akin buhay. Patawarin mo ako sa mga panahong mas nakatuon ako sa kung ano ang maaari kong matanggap kaysa sa kung ano ang maaari kong ibigay. Lord, punuin mo ang puso ko ng servant heart ni Jesus. Turuan mo akong makita ang pangangailangan ng iba at tumugon ng may generosity, compassion, at love. Gawin mo akong daluyan ng iyong pagpapala upang saan man ako mapalagay, may maibabahagi ako. Like hope, encouragement, o anumang tulong para sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa Heart Check. At tandaan natin, ang pusong tunay na pinagpala ay hindi lamang naghihintay na pagpalain. Naghahanap ito ng pagkakataong maging pagpapala din sa iba. Muli po, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God, Everyday. At kung naging pagpapala po sa inyo ang mensaheng ito, please like and follow naman po sa ating Facebook at subscribe na rin po sa ating YouTube channel. At huwag din po natin kalimutang i-share ang audio na ito sa iba. Baka ang ilang minutong mensaheng ito ay maging pagpapala rin sa isang taong nangangailangan nito ngayong araw. Kaya hanggang sa muli po, God bless you.